2009, nung mag-meet kami sa isang site. Anong site to? Doon sa Batangas. Construction Sa site. construction. Okay. Sige. And then, syempre, maganda siya. Naantig ako sa kanya. Oo. Sa katunayan, may tatlo na akong anak noon that time. Kasi may dati akong previous na misis na naghiwalay kami. Dahil, Kasal kayo? yung sa Nung nauna. una? Hindi. Okay. Pero may anak kang tatlo sa nauna. Okay. Nakita Ngayon, mo siya? And then, may anak din siyang dalawa Mhm. na nakipaghiwalay din sa dati niyang asawa. In short, single dad ako, then single mom siya. Mhm. So nag-meet kami na sineryoso ka, niligal ko siya sa parents niya. Mhm. Ayun, Ilang taon siya nun nung nag-meet kayo? 22. Ikaw, 28. Oh. Okay. So ayun, nagsama kami sa isang bubong, pinakasalan ko siya. Kasama yung anak niya, yung anak ko, tapos yung anak namin. Mhm. So yun lahat, nagpakaama din ako sa mga anak niya, and then vice versa, nagpakain na din siya doon sa dalawa kong anak. Okay. So nagtulungan kami. Bale, yung anak mo sa una, dalawa. Anak niya sa una, ilan? Dalawa. Dalawa din. So, nung bago pumasok kayo sa relasyon, tigdal-dalawa yung bitbit niyong anak. Tapos ngayon, ilan yung anak nyo? Kayong dalawa? Dalawa. So, 6 bale. O, 6 yung nasa kanya. 6 yung nasa kanya. Nagtrabaho ako dito sa Manila since na naging mag-asawa kami. Hindi talaga kami nagsasama ng full week. Weekend lang. Bakit? Saan siya nakatira? Doon sa Batangas. Sa And then Batangas. ako Ikaw dito sa Manila. nagtatrabaho. Then may time pa na naging OFW ako. Mm-mm. So matagal ko silang hindi nakasama. Saan? Saan ka pumunta? Sa Qatar in 2015. Sa Qatar. Pagbalik ko nung 2016, nagtrabaho ulit ako dito sa Manila. Pero weekend lang ako nauwi. Sige, may video. Ito po yung nahuli mismo ni Mr. Dante, si Ma'am Catherine, kasama po yung Mr. Ayun na nga. Yan po ba yung... Yun po yung lalaki, yung sinasandalan niya ng hita. Yun yung lalaki. Sino yung isa? Anak? Ito po yung panganay naming anak yan. Iyan, Okay. tinanong ko siya bakit nandyan na yung lalaki na yan. Sabi niya, ay di ko alam yan pa, basta ako na unang natulog dyan. Tapos paggising niya, wala na din yung lalaki na yan. So, Unang beses mo nahuli. Una. Unang Nire-report lang kasi sa akin ng biyanan ko na yung lalaki nga daw na yan, napunta ng bahay, natulog din doon. Then, tsaka yung ninang namin sa kasal, sinabi niya na nakita niya rin doon, nagkakape, nandun sa bahay. So, sa madaling salita, naging komportable siya doon sa bahay namin. Si Boy. So, kaya ko na-i-judge na kabit niya yun kasi anong gagawin niya doon na 10 oras ng gabi sa bahay? Asawa ko yun, pinakasalan ko yun, tapos iba katabi. O di, in short, kabit yun. Kilala mo tong si Boy? Hindi familiar din yung muka? Hindi, dayo lang yan siya doon eh. Nagdayo lang siya doon sa lugar namin. Oo. 2021, nababalitaan ko niya na pumupunta ng bahay. Nasa Malaysia pa ako noon. Napunta na yan doon. Ibig sabihin, nanliligaw na or nagsusuyo na doon sa misis ko. Pumupunta-punta na doon eh. Hanggang sa, yun nalaman ko na nga na sila na may amin na nang nangyari na. Sila na. Paano mo yung video na yon? Paano mo tinake? Paano nangyari nun? Nung mga oras na yon? Bakit parang ready ka rin tayo sa video? Kasi nababalitaan ko na nandun yun, pumupunta yun doon sa bahay. So pumasok na sa isip ko, baka ngayong oras na to, nandun. Ang nagkataon po, hindi nakalak yung kwarto. Hindi nakalak yung kwarto, pati yung yung main door namin, hindi nakalak. So, siyempre bahay ko yon. No need ko na magkatok doon kasi So, of course, bahay namin tama. yun. No need na ako magkatok dyan. Totoo. Pagbukas ko, diretso na ako. Ay may narinig ko kasi akong parang may bumubulong-bulong. Saan ka ba nun? Saan ka nung mga panahon na yon? Asan ka? Bago ka umuwi sa bahay nyo, dito ka sa Manila, nagtatrabaho? Nagtatrabaho ako. So hindi niya expected. Hindi niya expected. Na uuwi ka. Kaya anong araw yon nangyari? July 1. Actually, nandun yung nanginginig ako sa parang gusto kong suntukin. Siyempre, nanaig din sa akin yung pag-control ba yung timpi. Kasi magkasakitan kami doon kung ano mangyari sa amin, magkakaroon pa rin ng issue. Halimbawa, sabihin na natin, naghabog-bugan kami doon, magiging so, hindi so pinigil ko na lang yung sarili ko noon na
magwala Hindi doon, mo, kaya hindi ka nagwala, hindi mo sinapak. Hindi. Kinausap mo lang sila. Hindi. rin. As in, na-shock ako noon. Wala akong kinakausap. Anong ginawa nila? Hindi pumasok din ako sa kabilang kwarto. Di ko na alam kung anong nangyari. So hindi ka man lang nila pinuntahan, hindi ka kinausap, nagmaang-maangan lang, parang ganon. Oo. Kailan kayo nag-usap ni misis mo? Actually, hindi na kami nag-uusap. Hindi na kayo dahil, nag-usap. hindi na maganda pag nag-uusap kami. Kasi, Okay, sige. usap lang kami pag halimbawa magbibigay ako ng sustento. Yan. Hindi naman natigil yung sustento mo rin, tay. Hindi. Ana Marie, Hello po, sir. Good afternoon po. ano ba yung nangyari? Kwento mo nga sa amin kung talaga bang totoo na itong asawa ni Dante, yung kapatid, may kabit? Meron naman po talaga, sir. Kasi po, nakikita po namin sa school, magkakasama po silang hinahatid yung mga bata. Angkas po si lalaki. Tapos, angkas din po yung dalawang bata. And then, yung ate ko po, nakikita rin po ng aking anak na dun natutulog. Dahil ang anak ko po, ay dun po rin Naglalaro? nagagala at natutulog minsan. Oo. Sige. Itong lalaki ba, Ana Marie, taga dyan sa inyo? Pamilyar ba to sa'yo? Hindi po, sir. Ang alam ko lang po kasi dyan sa lalaki na yon, construction dito. Hindi kayo nagkausap man lang ni Catherine about dyan na bakit may ganito, Catherine? May asawa ka, maayos naman yung asawa mo sa'yo, sa mga anak mo. Ang magulang ko na lang po kasi yung nagsasalita sa kanya. Ewan ko po sa kanya kung bakit hindi po siya nakikinig sa magulang namin. Kesyo, mahal po daw niya, mabait naman po daw. Layaw niya na lang yung katawan kasi wala ako eh. Nasa OFW ako eh. Yun ang ano niyan. Kasi financially, hindi ako nagkulang sa kanya. Kahit nung pandemic, nagpadala ako sa kanya. May iniwan akong pera nung pandemic. So, hindi ko sila ginutom in short. Andun yung sustainability ko sa pamilya ko. Andun pa rin. Kahit malayo ako, nasa ibang bansa ako. Yun lang ang maitutulong ko sa kanila, yung supportang pinansyal, yung pagmamahal na yung sa kanila, sa aruga sa kanya, yung pagmamahal ng isang asawa, hindi ko may bibigay kasi nandun ako sa ibang bansa. Hindi mo naman siya sinaktan noon, hindi ka nagkulang, wala naman. No, Tingin wala. mo tama yung ginawa mo sa pagsasama ninyo? Oo. Wala. So ano ngayon gusto mo mangyari, Kuya Dante? Gusto ko Sige, sana sige. mapanagot yung dalawa na yun eh. Para Mapanagot sa yung akin. dalawa. Dahil na-depress ako nung time na yun, nung ginawa nila yan eh. So, mayroong psychological effect sa akin yun kasi na-depress ako. Gusto ko na nga nun magpatiwakal nung time na yun. Nung naano ko. Pero Kasi- wag Kuya kasi, Dante ha. sakit talaga yun. Oo, kasi may mga anak ka pa rin, 'di ba? At may Yun na nga lang Oo. inaalala ko pag ano yan, yung mga bata, sino na magano. Kaya Wag kang nandun pa rin yung nanaig pa rin yung payo sa akin ng kapatid ko na maging relax ka lang. Mamaya. kung gusto mong may kausapin pa na professional, pwede kami makatulong din diyan ano. Tuwing naiisip mo na magpatiwakal na lang kaya ako, wag mong isipin. Mas mainam kung kailangan mo ng kausap, tingin mo hindi naman din masamang kumausap sa ating mga psychologist. Meron po tayong pwedeng maibigay Kaya- din sa iyo. Ito po si Ma'am Catherine. Ito si Ma'am Catherine. Meron ka daw iba. Totoo ba 'yon? Sasabihin ko po sa inyo, sa inyong harapan, hindi ko po itatanggi. Nagkaroon po ako ng boyfriend dahil kami po ay hiwalay na po ng lalaki niyan. Nakipaghiwalay po yan sa akin. Alam niya po sa sarili niya. Di ba, Dante? Tumingin ka sa akin. Nakatingin ako. Di ba? Nasaan Di ba, nasaan nakipaghiwalay? yung pinirmahan ko dyan Wala na tayong naghiwalay? pirmahan. Wala. Wala po kaming permahan. Wala. Hindi kami- Verbalan po kami. Nasabi niya, Saan? wala na akong pakailam sa iyo. Di ba? Inalsan mo ba ako ng karapatan? Inalsan mo ako ng karapatan? Kasi Lahat ng pera sa nanlalaki bangko, ka na. Dante, lahat ng pera sa bangko, Akin pinasahid yun. mo sa akin. O sa'yo, Oo. hindi ka katwiran ng isang asawa. Asawa mo ako. Kung may kasutan tayo, Dante, kung ako asawa, tingin mo sa akin, kumuha ako ng 1,000 doon sa bangko, Dante. Anong sabi mo? Yung 1,000 na yon, ipinayad ko yon sa school ng mga anak mo. Kung natatandaan mo, anong sabi mo sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi ikaw ang naghihirap? Bakit mo kinuha? Ano? Asawa ba ang tingin mo sa akin nun? Ha? Asawa ang tingin mo sa akin, Dante? Yung
inyo, nasa Maynila pa lang po siya. Hindi pa po siya nakakarating sa ibang bansa. 3,305 a week ang binibigay niya. Sabihin na po natin, 6 ang batang hawak ko. Sa edad ko pong 23 years old, 5 bata ang hinawakan ko simula hanggang naging 6. 5 bata yan. Yung sabihin na lang natin yung 3,035 a week na binibigay niya. Kwentahin niyo po, hindi sinasabi ko kwentahin. Kung sasapat po sa pagkain, hindi pa po kasama at hindi kahit simulat sa pulpo na nagsama kami niyan, hindi ko po inasa yung 2 anak ko na anak ko sa una kong asawa, sa lalaki na yan. Ang ginawa ko po, nagsikap po ako, ipinakita ko po sa kanya lahat, kahit anong grounds. Nangyayari po yan, binugbog niya po ako, may medical legal po ako dito. Binugbog niya ako, kung hindi mo ako nakita ng lola ko. Kung paano niya ako binugbog, pinagsasampan niya po ako. Lahat po yun, inako ko. Kung una pa lang po, sinabi niya na po sa akin na may asawa siya, na may 3 siyang anak, hindi po ako ipakakasal ng nanay ko diyan. Ano pong sabi niya, yung nag-aaway na po kami bago kami naghiwalay. Bakit? Sabi niya, pinakasalan lang naman kita dahil yan ang gusto ng nanay mo. Napakasakit po sa akin. Yung mga words na yon. Kung hindi dahil sa nanay ko, hindi ako pakakasalan. Di ba? Napakadaming grounds po. Sige. Na sinabihan pa po niyan. Yung kapatid ko, yung anak ko, pinag-iinitan niya po. Kailan ka nagkaroon ng boyfriend, Catherine? Ayan po ay nasa 1 taon lang po kami niyan. 2022 po. Nagkahiwalay po kami totally 2020. 2020 Opo. verbal. Although hindi naman to hiwalayan na legal, ano? Kasi Opo. syempre kasal Yes. ba kayo? Kasal po kami. Bale, hindi naman po ako totally magpapakasal po diyan. Kung sinabi niya po agad na may 3 siyang asawa, na may 3 siyang anak at may asawa siya. Pamilya Ate Catherine, 2009 pa kayo magkakilala. Opo. Binitbit niya naman ata yung mga bata nung nagsama na kayo. Hindi po. Pinakilala niya, bago niya po dinala yung mga anak niya sa akin, is kasal na po kami. Hindi pa kami kasal, umuwi ako sa amin, binisita ko yung mga anak ko, nagtanong siya, saan ka galing? Doon sa Pangasinan. O, sa Pangasinan, hindi mo Ayun. sinabi na may asawa ka, di ba? Hindi mo sinabi na may asawa ka. Pinuntan ko yung mga anak ko. Sinungaling. Hindi mo sinabi na may asawa ka. Dahil So, kung ngayon- sinabi mo na may asawa ka, sasabihin ko yung sa Sige tatay, Sa sagutin akin, mo. magulang. Sinabi mo ba sa kanya? Ayaw mo pala sa akin. Ay nung nagtatanong yung West tungkol sa kasal natin, Oh. sino ba ang tumututol dito sa kasalan na to? Bago natin to pirmahan tong ano na to. Dapat pa lang, kung ganun pala yung nasa isip mo, attorney, hindi ako pipirma dyan. Kasi ganito yan eh. Doon pa lang, hindi na to napirmahan tong marriage contract na to. So ibig sabihin, pumayag siya. Hindi po lisensya yun para magloko kayo ulit. Sinabi niyo po na umpisa pa lang ayaw niyo po ng nasisirang pamilya. Tama po? So, bakit po, doon base tayo sa video, madam, bakit po kasama niyo pa po yung lalaki doon sa kama? Naghanap po ako ng care na hindi ko nakita doon sa kanya. Dahil sa mga grounds na binigay niya sa akin, wala na po akong magagawa, wala po akong pera na pang-anal. Ang gawin ko na lang isakripisyo ko. Nakaharap ang mga bata. Hindi ka man lang nag-ingat, ano? Sabi pa, na itago man lang sa mga anak mo. Pinapakita mo talaga sa kanila na hindi pa naman kayo hiwalay ni Kuya Dante. Bakit naman ganun? Attorney, hindi ko po itinanggi. Tanggap naman po ng aking mga anak na nagkaroon ako ng boyfriend. Alam ko pong aminado ako doon sa nangyari na iyon. Alam kong mali. Ang anak ko po yung nakakahiya dito. Nagsumbong po sa akin ng anak ko, yung 2 niyang anak. Na naaalala niya kasi po, ito po, mahilig po siyang magpasa ng mahilig sa mga bata, mga minor de edad. Yung boyfriend po, yung girlfriend po ng aking pinsan, pinasahan niya po ng bold. Minor de edad po yung pinasahan niya. Binugbog mo ba si Catherine? Hindi ko siya binugbog, nag-away kami, pati ako may ano. So din. nag-away kayo na pagbuhatan mo siya ng kamay. Tama? Oo. Okay, sige. Itong sa resibo, totoo. Nanghihingi ka ng resibo. Natural lang naman po yan Tama. sa isang naghahanap Totoo. buhay dahil hindi mahirap maghanap Sige. buhay sa ibang Sige. bansa. Pangatlo, Hindi itong yan pagsisend hinihingi. ng malaswang mga video. Nag-post po ako niya, nahack po yung yung cellphone ko, yung Facebook. Nahack yun. Sir, Anak ko, kung nahack papasahan ko, po, pamangkin ko, dapat papasahan ko. madami yung ang hack. Madaming Sabi ka mapapuntahan yan ba't kayo nagpasa nito? Sabi ko, Pero hindi yan. yung pangbubugbog at pagbubuhat ng kamay sa Sabi nila, babae. tagal na yun. Ano pa yun? Mga 2011 pa yun.
2011 ka binugbog. After 2011, hindi na naulit ba? Wala na. Meron po. Wala na, Yun wala ang- na. Meron. Yung tayo nagtrabaho, nangupahan po kami sa Manila. Biro niyo po, sinuntok niya po, nag-away po kami, sinuntok niya po ako sa hita. Ang ginawa ko po, ang ginawa niya, pinalayas niya po ako doon sa pinauupahan namin. Hating gabi, wala po akong masyadong alam sa Manila. Ang ginawa ko po, doon na lang po ako nakituloy sa kanyang kapatid na si Kuya Sandy. Doon na po ako nagtuloy. Naaalala mo yon? Hindi, wala yun. Ay, sus, Ano na lang, ko. kwento na lang yan. Ay, hindi yung kwento. Kwento, Kahit si Ate Barbero. Diding. Tanungin Si mo. Ate Diding, kilala, alam yan. Nagpunta ko doon. Ano, kang iiyak na ako. Anong gusto mong ending? Ang gusto ko po, total, mga dalaga na po yung anak namin. Nag-aaral po. Ang isa pong problema pa, yung anak niya, hindi niya po pinag-aral. Ako po ang nagpaaral sa anak niya. Pero siya Pinatigil- nagsusustento sa inyo, di ba? Siya po ang nagsustento, sir. Doon lang po sa 4 niyang anak. Sige. So Sa ano kanya yung pong anak. ending na gusto mo, Ate Catherine? Ang gusto ko pong ending dito, mag-usap na lang po kami ng maayos. Yung aligasyon niya po na hindi ko pinapaaral, nagbibigay po ako ng pera sa kanya, 15,000 a Yes, month. 15,000 po. Sige. Kung Kasi halimbawa hindi pong- naman po ako milyonaryo para bigyan ko siya ng kung anong gusto niyang halaga. Ito po yung sahod ko, ito po yung contract ko. Rico, magandang hapon. Yes po. O, totoo ba yung sinabi ni Catherine, inaamin mo rin na ikaw ay kabet ni Catherine? Opo. Bakit mo naman linigawan to si Catherine, alam mong may asawa? Yun nga po, hindi naman po ako papasok sa buhay ni Catherine kung alam ko po na sila po ay may ugnayan po mag-asawa. Dahil po, ang alam ko po talaga silang dalawa ay hiwalay na. Hiwalay pero alam mong kasal sila. Opo, alam ko po. Yun po ang sabi ng babae sa akin na wala na raw po talaga silang ugnayan. Gawa po nung nasa abroad pa lang daw po yung lalaki, yan daw po mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Saan mo ba nakilala to si Catherine? Dito na rin po sa lugar nila. Ako lang po, tao lang din po nagkakamali. Ngayon ba magkasama pa kayo ni Catherine? Ay hindi po kami magkasama po niyan. Hindi, I mean, kayo pa ba? Magkarelasyon pa ba kayo? Ay kasi po, ang magulang niya po, talagang tinatakwil kaming dalawa na maghiwalay. Kaya po ako'y wala na rin po ako sa kanila, wala na rin po ako napunta kasi ibinan po ako dyan. Pero magkarelasyon ba rin kayo, Rico? Sabi na lang po natin, opo, meron pa rin po. Hanggang ngayon, kahit nahuli na kayo. Pero malabo na po, mula po nung nahuli kami, medyo nagkakalabuhan na po kami. Wala kang balak, hiwalayan itong si Catherine. Hindi, Ay, kung yan po, hindi pa nagkakalabuhan yan kasi kasasabi pa lang ng kapatid niya na nakakita pa lang. Nagkita pa lang ba kayo? Kailan yung last nung pagkikita, Rico? Mula po nung napicturean po kami dyan, hindi na ako kami nagkikita. Nagkikita man po kami, Sa iba, ibang hindi na po lugar. kami nagpapansinan. Ikaw, Kuya Dante, anong gusto mo mangyari? Kunin ko na yung mga custody ng mga bata. Tapos yung lalaki na yan, wag na wag mapupunta yan doon sa bahay na yun kasi hindi niya naman bahay yun eh. Para hindi na ako napunta doon sa lugar nila, Catherine. Gawa ng yung nanay kasi at tatay ni Catherine na ayaw talaga sa akin. Kaya hindi na ako napunta doon. Ayaw sa'yo kasi pinagbantaan mo yung anak ko na may mga makikipagbuksingan sa'yo. May minor de edad yun eh. Kaya ayaw kang makita doon. Ito, may blatter dito mga bata. Ano, hindi ko po yan itatanggi. Totoo ho yan. Kaya yan po yung naging grounds kung bakit naayawan po ng aking magulang. Hindi, ikaw mismo bilang nanay nila. Hindi ka man lang nagalit, nasaktan Dito yung blatter niyan eh. nung mga para sa bata. mga anak mo? Kaya nga po, ang ginawa niyan, umamin na lang po doon at At hinaya at pumayag hanggang na lang. ngayon, magkalaguyo pa rin kayo? At Magkarelasyon pa rin ito yung kayo? blatter ng mga bata na patunay na nagwala yan doon at hinaman So, yung mga... ano ba, Catherine? Sino ba mas mahal mo? Itong si Rico o yung mga anak mo? Siyempre po, yung mga anak ko po. Yung mga anak mo. Opo. Bakit hindi mo, nung inaya, makipagsuntukan ni Rico itong mga anak mo, bata pa pala, minor de edad. Hayaan mo lang. Kasi Hindi ka- nagkaroon po kasi yan, hindi ko po rin po masisisi na... Hindi kinakampihan niya pa nga yung Rico. Hindi ko rin Tingnan mo dyan po sa statement. masisisi na ano kasi nagkaroon nga po ng yung parang sama ng loob din po sa mga bata na kahit anong pakita kasi nga ayaw nga po rin ng mga bata wala naman po ako magagawa doon. At siguro hindi mo ba maiintindihan na ayaw ng mga bata na magka-boyfriend yung nanay nila dahil kasal ka pa sa tatay nila. Hindi mo ba napansin yon? Kawawa naman talaga ng mga anak mo. Kung mas kakampihan mo, paano pag binugbog pala ni Rico talaga yung mga anak mo? Hahayaan mo lang. Hindi po. Kasi Dun po ako, hindi naman ano. tanggap pala ng mga bata si Rico.
Doon po ako, hindi po ako papayag ng ganun yung mangyayari. Dahil hindi ko naman po Pumayag ka papayaan na yung nga, mga- hinayaan mo nga lang eh. Mas kampi ka pa nga kay Rico ate. Hindi po. Hindi naman po sa kinakampihan ko yung lalaki. Sa blatter. Sir, ano na po kami sa barangay, nag-ayos na po kami Nag-ayos sa na barangay. Nag-ayos na kayo sa barangay. Kaya nga po, Kinausap ibinan niya. na po nila din sa barangay nila, sa sityo nila, kaya nga pumayag na nga ako para... Na umalis. Opo, para... hindi na ako Umalis matakot na sa nga akin, pala. mga- Hindi ako mo na pa po hiniwalayan. Bakit? Ano ba meron si Rico na wala si Dante? Catherine. Sinusuportahan niya po ako sa mga negosyo na gusto kong anuhin. Sa negosyo, ano Opo. pa? Kasi At saka- nagbibigay naman sa iyo ng pera, ng sustento din si Dante. Ang binibigay... Hanggang ngayon ba nagbibigay ka pa rin? Opo. Hindi siya tumigil ng pagbibigay. Hindi po siya tumigil ng pagbibigay. Pero yung pagbibigay, yung binibigay niya lang po ay para sa mga bata. Ako po ay alang po akong tumigil sa paghahanap buhay kasi may dalawa rin po akong anak sa una. Kasi hinahanapan niya ako nagbibigay ako ng 15,000, attorney. Opo. Ngayon, ang gusto niya pa, dagdagan ko pa yon. Magkano ba kita mo? Ang ano ko po 30,000. Oo. Pag binawasan po siya ng tax ng Oo. mga deduction sa mga Oo. sa trabaho, nagnineto na lang siya ng 22, 24 ganon. Oo. Tapos magbabayad pa ako doon sa tinitirahan ko, nagsishare ako doon ng pera. So kaya yung 15,000 na yon, tapos may natitira sa akin ng 6,000. Yung pang-araw-araw mo na. Hindi ko na pwedeng ilayaw pa yung ano na yon. Hindi mo na ba siya mahal? Hindi na po. Na-about sa paulit-ulit na naming away, na sabi ko sa sarili ko na makaalis ka lang ng Malaysia. Yung parang lulubay po May ako sa pagtatalo kanya. pala pero hinatid mo pa ako sa airport. Yes. Hinatid kita sa airport kasi alam ko ang ugali mo. Na pag humingi ako ng budget, ang sasabihin mo, ang kapal naman ng mukha mo. Ulit-ulit na yan, budget na yan, na kwenta Ay, na hindi. yan. Kasi nga, ayun ang ano mo ha. Ayun kasi ang ugali mo. Maririndi- Yung magsasabi ka na, maririndi na ang si kapal attorney naman niya ng nung mukha mo. paulit-ulit. Kuya Dante, gusto mo sa'yo yung mga bata? Gusto mo yung lalaki hindi na Una-una talaga, yung maliit ko, gusto ko yun kasi kung magsasama pa sila at ganun ang ugali nung lalaki na yan, Oo. mamaya bugbugin pa yung anak ko na Ay, yan. hindi po Yun ang mangyayari yan. binuworry ko. Yung mga minor de edad na yun. Oo, sige. Tama naman, Kasi tama naman. Sige, wait lang. May record na siya sa barangay na nambugbog din doon eh. Oo. So, pwede So, niyang so gawin na yan sa totoo, malaki- nangbugbog na si Rico? Ng ibang mayroon na tao? yan. Oo, Yun pala. totoo Totoo yun. pala eh. Oh. May dahilan po, bugbugin alam ko yan. po ang dahilan. Kung bakit ayan nagkagayan. Kasi pinagtanggol niya lang po. So yung dito, pinsan ko. may binugbog siyang ibang tao, may dahilan. Apo. Nung pinagbantaan niya yung mga anak mong bubugbugin, may dahilan din. So lahat gina-justify mo para kay Rico. Yun yung ibig sabihin nito. Hindi naman. Parang ako po ang may alam ng pinagtatakpan pangyayari. mo si Alam ko- Rico. Yung bata sa'yo. Oo, kasi Gusto mo? yan ang Sige, ano minumuri pa? ko. Hindi, isa-isahin natin. Bata, ano pa? Wag na wag ko siya makita doon sa... Sa bahay. Sige. Gusto mo yung mga bata sa'yo, gusto mo yung bahay sa mga bata. Oo. Sino nagpatayo ng bahay? Ay, ang umpisa po ako noon. Tapos Oh, ni-renovate niya. Nirenovate ko na O, po. Sige. Sige, andito yung mga bata. Papasukin natin. Kausapin natin sila kung kanino nila gusto. Kay mama, kay papa. Ikaw, kung papapiliin ka, kay mama, kay papa, sino pipiliin mo? Si mama po kasi sa kanya po talaga ako lumaki. Wala namang problema kung doon sila sa Makati nila punta. Ang inuuri ko nga lang, kung makikipagrelasyon pa rin siya doon kay Rico, Pero okay doon lang. po ang may tendency na baka mabugbog yung mga anak ko. Dahil ugali niya na yan eh. Ilang blatter na sa ano eh. Sa barangay. Pero okay lang sa'yo na nandun yung boyfriend ni mama. Hindi naman po siya totally doon po talaga natira sa amin. Meron naman po talaga siyang tinitirahan. Pero At, doon natulog. Doon natutulog minsan. Doon natutulog. Na may video na nga ako eh. opo, meron po siyang video na ganun. So, ayun lang naman po yun eh. Pero hindi naman po siya totally talagang doon na po natutulog sa amin. Meron po talaga siyang tinitirahan. Oo. Okay lang naman po sa akin sa mama na meron po siyang jowa. Kasi ayun naman po talaga sa papa dahil meron nga pong ugali, ganun. Tapos, hindi niya rin po nakikita sa papa yung bagay na nakikita niya po sa lalaki. So, support na lang po ako sa kanya. Since, ayun naman po, natutulungan niya din po kami. Hindi niya po kami napapabayaan kahit meron po siyang lalaki. Ang para po sa akin, para din po sa mga bata at katahimikan din po ng lahat. Mag-ayos na lang po kami na maghiwalay ng ayos. Hindi, Na para magkaso ako. para Pwede ko nang po, buhayin yung mga bata eh. ayun po ang Ano ko. sabi mo, hindi mo kami kaya? 'Di ba sabi mo dito, hindi mo kaya, hindi kayang paaralin. Sinabi niya na ano. Oh, wala daw siya eh. Kaya nga ako napunta sa tita. Papag-aralin. Eh, syempre, kasama na yun doon. Mag-usap kayo. Kasama na yung paaralin. Obligasyon mong paaralin sila. Kasi kahit yung una mong anak, obligasyon mong paaralin yun. Ngayon,
halos walang sa pagtatrabaho, makapag-aral lang yung anak. Kasi ang gusto mo, yung naranasan mo na pag-aaral, nakatapos ka bilang architecture, nakatapos ka sa sarili mong sikap, ang gusto mo, maranasan ng anak mo na magsikap din sila sa sariling sikap nila. Babae ang anak mo. Hindi ko sinabi Diba? yun. Ay, babae Sabi yung ko, anak hindi ko- mo. Wala akong sapat na pera na pampara sa inyo dahil ito lang yung kinikita Dante, ko. meron niyang basurero na kapag patapos ng anak, ikaw ang ganda ng trabaho mo. Hindi mo masisisi ang anak mo na sumama ang loob. Sasabihin mo pa sila, tinanong ka, papabigat po ba kami sa inyo? Ano sagot mo? Oo, pabigat kayo. Ayan ang sama ng loob ng papa mo, ng anak mo. Kwento lang yan. Ay, Shay, kwento daw yan. Patunay, mo? Sabi no. Kwento lang yan. Oh. Dagdag Diba? na lang yan. Pampaba na lang ng oras dito sa Ay, studio. hindi ho. Shay, Wala magsalita ka. Ikaw ang yan. Ikaw ang Pwede niya naman kasi pinagsalit- diktahan yun. Ganito sabihin mo. Aminin natin ang kapwa natin Aminin mo pagkakamali. lang kasi na lumandi ka lang. Yun. Oo, sasabihin ko sa'yo, lumandi ako. Pero hiwalay naman na kayo. Hiwalay no? na kayo nun. Kahit pa sabihin na wala Wala lang tayong sa Ano ba papel. pagkakaunawa nyo sa hiwalay? Yun lang yung sa papel na yun. Pero Ito, yung mga sakit. ito, inaanal to. Yun ang yung ibig sabihin ng hiwalay. Kung ginawa mo sa akin na pagtitiis na, kaya lang ako nagtiis kaya pinagtiisan ko na. Kasi ayaw ko mapariwara ang buhay Yun ng ang mga ibig sabihin bata. ng hiwalay. Pinagtiisan ko yung 10 taon na yon. May attorney na namamagitan. Kasi ayaw ko mapariwara ang buhay ng mga bata. Sasabihin ko sa inyo, inaamin ko, nagkaroon man ako ng lalaki. Yang mga bata na yan ang makakapagpatunay. Kung ako, masamang stepmother, hindi yan magkakasundo na parang turing na magkakapatid ang turingan ng mga yan. Kung ako, masamang stepmother, hindi yan tatanggi na sumamay sa'yo. Hindi ko yan tinuturuan. Malalaki na yan. May sarili ng isip yan. Pero Tingnan mo yung Ano mga yan, nagawa ko sa'yo. wala Tingnan ko yung nagawa. wala siya out of context siya doon sa issue na ng lalaki siya. Out of context yun. Sige Kuya Dante, pero sa totoo lang, sa usaping legal, hindi kayo hiwalay. Hindi. Pero in fact, Nakipaghiwalay siya. naghiwalay kayo. In fact, Oo. Hindi. nag-usap kayo na wag na tayo magsama. Wag na tayo, nung kaharap ko ayaw yung na natin biyanan sa ko isa't isa. sabi ko, kung ano man yung naging issue na naririnig ko, sabi ko, ayaw mo lang magsama na ulit tayo. Eh, ayaw niya nun. Di siya yung nakipag-ano sa Ikaw akin. ba man nakipaghiwalay kasi bigla kang darating na parang walang nangyari? Parang nangyari sa mga sinabi mo lahat. Ganun Ang ka yabang mo lagi. kasi nung nasa Malaysia ka. Mayabang ka magsalita nung nasa Malaysia ka na akala mo hindi ka uuwi ng Pilipinas. Di ba ang sabi ko sa'yo? Ge, panindigan mo yan mga sinabi mo. Uuwi ka ng Pilipinas, uuwi ka ng walang asawa, marami kang pera. Di ba yun ang sabi ko sa'yo? Oh, nasa na yung pera mo ngayon? Ngayon, Pero kung hindi- tutuusin, nakikita ng mga Sige. bata, okay naman ang Hiwalay kami buhay ko. kasi nagtatrabaho Kung ko sa tutusin, okay naman ang malayo buhay ko. sige, hindi, Okay ganito. naman ang buhay ko eh. Ganito para matapos na to kung willing na willing ka talaga tay na magkaso kay Ate Catherine, pwede. Inamin naman ni Ate Catherine na meron siyang kalaguyo. Meron siyang in fact, 'di ba? Pwede mo siyang kasuhan ng annulment, pwede mo din kasuhan siya ng kriminal. Kasi aminado naman nasa siya. Article 33 yan yung revised penal code, yung 33, yung Oo. kikipagrelasyon sa mga... Sige, tama naman yun tayo habang may asawa ka. Sige, kung yun Hindi siya talaga. pwede, kaya hindi ako Ikaw marami kang pera, ako walang pera. Kaya hindi ko ginawa yan kasi alam ko yung batas na ganyan. Tama, totoo. Sige tay, Kaya kung never ako na hindi naman din talaga siya ng babae. Meron pinag-awayan po kami na ang dati. na Selos babae. lang. Hindi selos totoo. siguro po, selos. Pero yung babae na po yun, nagtataka po ako bakit nung nasa Malaysia siya, pinagdadalhan niya pa rin po. Sige. Okay, sige. Malinaw na. Malinaw na sa amin. Catherine, hindi yun dahilan para manglalaki ka. out of context. Hindi yun dahilan para ikaw ay humanap ng iba hanggat hindi pa talaga kayo hiwalay na sa mata ng batas. So, kung ganon, pareho naman talaga. Meron talaga si tatay cause of action against you. Kasi kung nabugbog ka niya, kahit dati pa yun, kung hindi pa prescribe yung krimen, pwede mo diyang kasuhan din Dapat sana noon, nung time na yon. Pero hindi mo ginawa. 'Di ba? Ngayon, bilang gante, naghanap ka ng iba.
na hindi naman din tama. 'Di ba? Paras po kami may pagkakamali sa isa't isa. Pero yung pinaka-latest kasi, Ate Catherine, at yung pinaka-mabigat mas naghanap ka ng iba, itong si Rico, at parang kinakampihan mo pa siya, pati sa mga pagkakamali niya. Chairman? Yes, ma'am. Opo, Chairman, sasamahan po namin si Ma'am and Sir sa inyong tanggapan para po maasistehan. Magkaroon po ng magandang agreement po at pag-uusap po patungkol po sa kanilang mga anak at gayon din po sa kanilang pagsasama po. Yes, ma'am. Okay. Sige tay, no, kung paano kami makakatulong para kung magkaso kay Ate Catherine, sige po. At talaga namang under the revised penal code, sabi mo pa nga, may krimen na ginawa si Ate Catherine dahil sa kanilang paghahanap ng iba. No, at pakikipagsiping sa iba. Hanggat hindi pa ba anal yung kasal Opo, namin. tama po yun, tay. Tama po yun. Habang hindi pa anal yung kaso, talagang bawal. Bawal. So, kung gusto niyo pong magkaso, pwede po kami makatulong. Hindi ko din naman sigurado kung gusto mo magkaso talaga o hindi. Parang last naman yun sa option mo. Pero kung gusto mo pong magkaso, tay, andito po yung aming opisina para tumulong sa inyo. Sige po. Okay? Sige. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio at gayon din sa inyo, Ma'am, para maayos po natin yung pag-uusap po ninyo, ha? Sige. Salamat po.